So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dapat lang po talagang imbestigahan ngayon ng NBI kung paano na-afford ng pamilya Duterte ang kanilang legal fees dyan po sa ICC. Kasi po kahit po na pagsamasamahin po natin ang sweldo ng pamilya Duterte sa kanilang trabaho sa politika, hindi po talaga ito aabot sa 1.5 billion 1.5 billion pesos a year. So pag-usapan ngayon natin yan, no, kasi mayroon pong binabanggit dito si Attorney Cristina Conti, no, si Baby. Oh. Sabi niya dito, Conti, FPRD unqualified for ICC legal aid, pays private counsel instead. O, di ba? So sa ICC pala mga ka-Streetwise, do, kung nakita nga nila na yung akusado wala palang pambayad, ngayon nagbibigay sila ng legal aid. Yun nga lang, sabi nga po ni Attorney Cristina Conti, hindi po qualified ang pamilya Duterte para magkaroon ng legal aid. So, ang tanong dito mga kababayan, no, hindi man lang ba nagtataka itong mga bobong mga DDS? Di ba? Hindi man lang ba nagtataka na kung paano ba nababayaran ng pamilya Duterte ang kanilang legal fees dun po sa ICC? Na, paano kayo nakakakuha ng 150 million pesos ang pamilya Duterte para bayaran si Kaufman? Wala man lang kayong gano'n kasi mga tanga kayo. Ang tatanga ninyo. So, continue natin to. Sabi dito, International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti says, the camp of former President Rodrigo Duterte has not availed of the ICC's legal aid system and instead paying for private legal representation. O, di ba? According to Conti, ICC legal aid is granted only to accused indigents who lack financial capacity to support their case. Based on publicly available information, Conti says that Duterte's do not qualified as indigent, which is why legal aid cannot automatically apply. Mga leaders, naiintindihan nyo ba? Malamang hindi kasi English ito. Ang sabi nga po dito, hindi nga po nag-qualified ang pamilya Duterte para magkaroon ng libreng abogado sa ICC. Kahit na nagbibigay nga po ng ICC sa ganon. Yung ICC pala mga kababayan, nagbibigay pala ng legal aid na libre. Yun nga lang, ang mga Duterte nga daw po, hindi daw sila qualified. Kaya ngayon, nagbabayad sila privately. So, para maganda, may video dito si Cristina Conti, no? Panoorin natin saglit. Okay, sige. The Dutertes have not availed of the legal aid of the court. Mm-hmm. And from my point of view, I mean, someone who would be involved and knows of the impeachment proceedings against VP Sara, they are not entitled to legal aid of the court because they have money. No, di ba? Kumbaga, hindi po sila indigent. That's the only way, that's the only time that an accused could avail of legal aid from the court. So that's why Hindi they're po not automatic. Yeah. So yan, malinaw, no? So ngayon, pag-usapan ngayon natin itong sweldo nila, no, ng mga Duterte. Sipin nyo lang at tinan nyo to, Wala namang ibang trabaho yung mga Duterte kundi politika lang. Di ba? So, dito, sweldo ng Vice Presidente, magkano? 4.9 million annually. Wait, lakihan natin para maganda. Yan. 4.9 million annually. So, syempre, ang tanong naman dito, alam naman po natin kung ano po yung lifestyle ni Sara Duterte. Di ba? Palagi po siyang nasa dahig. Palagi po siyang nasa Netherlands. Siguro, twice a month ata, di ba? So, 4.9 million. Baka di naman naintindihan ng mga leaders to. 4.10 million kada taon. Di ba? Kada taon. Kasi ang monthly sweldo nga po ng isang vice presidente, 400,000. Syempre, meron pang personal na gastusin si Sara. Di ba? So, meron pa yun dito, ano ba to? Hindi, tama ba? Vice President to to. President pala ito. So, President pala ito, sorry. Vice President pala, 4 million annually. 4 million kada taon. Sumasweldo po siya ng
390,000 a month. Diba? Vice President pala yun. So, tapos yung mayor, ano ba to? Mayor. Yung mayor, baka annually na? Annually niya? Wala pala, no? O at least yung mayor, mga kababayan, sumusweldo po siya ng 200,000. A month, no? Tapos yung congressman, 334,000. O, diba? So ngayon, magkano ba sweldo ni Kaufman? Ang bali-balita nga po, sweldo nga daw ni Kaufman, 140 to 150 million pesos a month. Diba? So kung pagsamasamahin mo pa nga yung sweldo ng mga Duterte ngayon, tatlo lang naman sila sa politika, di ba? Si Sara, si Pulong, tsaka si Baste. O, ewan ko lang kung gaano kadami nila ako naman ni Digong nung siya presidente, pero ang daming usap-usapan niyan, di ba? Merong Parmali, di ba? Tapos meron pang yung sa Malampaya, o sa Payan. Pinagkakitaan ni Digong din po yan. O pati rin po yung mga kickback nga po nila doon sa sinasabing ng mga drug lords, di ba? So baka kaya nila. Di ba? Galing po sa perang illegal yung pinababayad nila kay Kaufman. So kaya kasi nabutinting yung issue na yan kasi nga po itong si Sus Palsis, di ba? Ito to, para pinupush niya na imbestigahan to ng NBI. Itong kung paano po nabayaran ng mga Duterte ang kanilang legal fees, no? Doon po sa ICC. So panoorin niyo to Legal fees, di ba? Attorney Jess, multi-million dollars yan. Magbabayaran si Kaufman, di ba? That's the Kaya question. pala ako inubo ko si Kauf. Ang meron si Kaufman, retainer tsaka monthly. Oo. Eh, ang monthly niya, 100 million plus. Pesos kasi kung gagawin mo sa euros or sa dollars, parang 1 million plus taga New York A siya, month. diba? A month yun. US siya, Mami Chu. US. Oo. British si Kaya Kaufman. So, ang tanong kasi doon, how can the Dutertes afford to pay him? And by the way, wala siyang legal aid, Walang Paano free malalaman walang yan? free legal aid, hindi po siya subsidized. Sinabi na po ni Attorney Cristina Conti na hindi qualified si President Duterte for legal aid because the ICC has found that he has financial capacity. So, nakakailang buwan na siya sa ICC. Mag-1 year na. Tama. Happy Wait, advance, teka 1 lang, huwag ka naman anniversary. masyado nakakaawa 12 months, naman si 12 months may times edad na. 100 million Senior na. Pero pesos. hindi. Ay, siya, paano mo imat mo muna. nalaman? Imat mo muna, Miss Hindi, Pichi. paano mo nalaman Yung yung sagot, yung saltahan? tanong ko muna. 12 months times Ano ba to si Rupa May Quinto? DDS ba to? DDS ba si Rupa May Quinto? Di ba? 100 million pesos. O de, 1.2 billion. billion. Ganun ba Oo, kamahal? alam ko Hindi, wag mo akong tanongin sa math. Hindi, pero hindi ako magaling sa English. Teka, saan niya nakuha tanungin yung natin pera? kay attorney NBI Director. Nasa 1.2 billion sa loob ng isang taon. So, 100 million. Pinakamababaw na yun na 100 million per month. Grabe, no? Ganun po kalaki binabayad po ng pamilya Duterte po dyan po sa ICC. Na ulitin ko lang, itong mga bobong mga dides, hindi man lang sila nagtatanong kung saan galing yung pera. Di ba? Hindi kasi kailangan natin malaman itong mga ka-streetways no? Kasi in the first place, di ba? Si Digong po, nangurakot ng panahon niya na siya ay presidente. So ano ba, yung binabayad niya ba kay Kaufman galing sa kurakot niya? Oh. Kasi kung sabihin nyo naman dito, no, Takayro, sweldo ni Sara. O sige, sweldo ni Sara, 300,000. Sweldo ni Pulong, 300,000. 200,000. Sige. O, sweldo ni Pulong, papalo ng 700 million. 700,000 pala. Tama, no? 700,000 kasama po yung sweldo ni Pulong, ni Baste, at saka ni Sara, aabot ng 900,000. O, hindi ito kwentahin natin kung pagsasama-samahin po natin yung sweldo po ng mga aktibo ngayon sa politika, si Pulong, si Sara, si Baste, naabot ng 900,000 a month ang sweldo nila magkakapatid. Syempre, makababanlam naman po natin na yung sweldo po na yan, meron din silang gastusin sa sarili nila. Di naman lahat yan bibigyan nila kay Kaufman Especially si Pulong, di ba? Mahilig kumuha ng babae. O di ba? Si Baste, Barbie. Si Sara, pagala-gala. O di ba? May mga sariling gastusin po yung magkakapatid.
So, hindi talaga abot yung sweldo nga po nila magkakapatid para po bayaran si Kaufman. So, kailangan na malaman ng taong bayan nito kasi saan ba galing pinababayad ng mga Duterte? Diyan po kay Kaufman. So, ano ba galing ba ito sa kurakot ni Digong nung siya yung presidente ng Pilipinas? So, ngayon, merong tanong dito yung itong sa si Jesus Palsis, no? Dito nga po sa NBI. So, panoorin nyo to, ha. Sigahan din ba yung source of wealth ni Mr. former President Duterte? Kasi kayo yung may mga capability to look into that. Meron po kasi mga limitasyon ang pag-iimbestiga o pag-tunton sa yaman ng isang tao. No? So, kailangan meron tayong mga predicate crimes na tinatawag. Pero sa ibang bagay, maaari nating sundan ang flow of wealth o yung flow of financial transaction. Yan. Simulan nyo dun. Sa flow of financial consumption. Simulan nyo dun, NBI. Di ba? Na malabo talaga mangyari yun. No? Sa sweldo nila sa politika na makapagbayad po sila ng at least magkano ba? Kasi magkano ba yung hanapin ko yung kay Kaufman, no? So, ito nakita ko na, no? So, ito. Basahin natin to, Yan. So, may mga report po kasi dito, no? So, sabi dito, basahin natin, Wait lang, saan na ba yun? Ito, nakita ko na. So, sabi dito, okay, some reports or commentaries have mentioned too often in the context of speculation figures ranging 2.5 million per month. $2.5 million per month. No? So, ibig sabihin nun, 150 million pesos a month. Yan mga kababayan, ito meron tayong basihan dito So isipin nyo yan, no? Sabihin na nga natin na 900,000 per month ang sweldo po ng buong pamilya Duterte po sa politika. Hindi talaga nila kayang bayaran yung 150,000 million pesos a month. So dapat dun pa lang mga kababayan, magsimula na po yung NBI na imbestigahan po ito. So baka kasi pera ng taong bayan yan na ninakaw ni Digong yung pinababayad kay Kaufman. So kailangan natin malaman po yan. Diba? And by the way, meron pang binabanggit dito si Harry Roque. Sabi nga ni Harry Roque, ang binabayaran lang naman ng Duterte is $40,000 and 40,000 euros per month. So kahit na, sige sabihin na nga natin, sabihin na nga natin na ang binabayaran ng Duterte is 40,000 euro. So 2.5 million pesos pa rin po yun. Hindi pa rin aabot. Hindi pa rin po aabot sa sweldo ng mga Duterte. Diba? So buti na lang, diba, natanong to sa Billionaire News Channel, tong NBA director natin, no? Na sana, sinabi naman pala nila na pwede sila magsimula sa consumption ng pamilya, kung paano sila gumastos. So simulan nyo na po dito sa pagbayad nila ng abogado sa ICC. Diba? Sa NBI, no? NBI. So yun mga kababayan, no? So kayo po ba? Pahig po ba kayo? Dito nga po sa question nga po nila Jesus Palsis, no? Na kailangan imbestigahan ang pamilya Duterte. Diyan nga po sa kanilang mga binabayaran po na legal fees. No? Diyan po sa ICC. Diba? Yan na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you. Salamat and babush.